Magandang araw! Ngayon naman, lubos nating alamin kung paano naghari ang bansang Hapon sa Kalakhang Asya, lalo at higit ang ginawang pananakop nito sa ating bansa. Sa araling ito, ganap mong maunawaan ang mga naging karanasan ng ating mga ninuno sa kamay ng mga Hapones. Motibo ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Nang magbukas ang ika-20 siglo, maraming mga bansa sa Asya ang nanatiling sakop ng mga bansang kanluranin. Ang Indonesia ay sakop noon ng mga Olandes o taga-Netherlands at ang Malaysia ng mga Ingles. Samantalang ang iba, gaya ng Pilipinas, ay nasa kamay ng mga Amerikano. Sa ganitong panahon ng paghahari ng mga imperialistang bansa mula sa kanluranin ay ipinahayag ng Hapon ang kanyang hangarin para sa kontinenteng Asya. Ayon sa mga Hapones, ang Asya ay para sa mga Asyano. Naniniwala silang ang kanlurang matagal nang inaasam-asam para sa Asya ay makakamit lamang di umano kung ang bawat isang Asyano mula sa iba't ibang bansa ay siyang maghahari at magpapasya at hindi ang mga mananakop. Ang pakikialam ng mga bansang kanluranin ay nangangahulugan lamang ng pangmamaliit sa kakayahan at pagbabaliwala sa kapakanan ng mga Asyano. Sa bagay na ito ay ibinigay ng halimbawa ng mga Hapones ang kanilang bayan na noon ay nakaranas ng kasaganaan, bunga ng kanilang pagsasarili. Dahil dito, hinangad ng Hapon na pag-isahin ang mga bansa sa Silangang Asya sa ilalim ng samahang tinawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pinamunuan ng Hapon ang samahang ito na naglalayong itaguyod at pangalagaan ang interes ng bawat kasapi. Alam mo ba, ang bansang Hapon ay isa lamang maliit na bansa sa Silangang Asya. Kagaya ng Pilipinas, ito rin ay isang archipelago na binubuo ng humigit kumulang na 4,000 isla. Ang 4 na pinakamalalaking pulo nito ay ang Honshu, Shikoku, Hokkaido at Kyushu. Ang bansang Hapon na dating may pangalang Nippon ay tinawag sa kasaysayang Land of the Rising Sun. Ang mga unang taong nanirahan dito ay tinawag na Aino. Ang mga Hapones ay kabilang sa lahing Mongoloid na may pagkadilaw ang kulay ng balat. Noong 1941, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa at Asya. Ang digmaan sa Europa ay bunga ng pananakop ng Alemanya sa kanyang mga karatig bansa. Sa paniniwalang sila ang superior na lahi, ay ninais ng mga Aleman na mapasakamay nila ang makapangyarihang posisyon sa kanluran. Sa kabilang dako naman, sa kontinente ng Asya, ang Hapon ay nagkaroon ng patakarang pambansang sakupin ang Asya, bunga ng sumusunod na mga dahilan. Una, kailangan nilang sumakop ng ibang teritoryo upang may paglagyan ng kanilang lumalaking populasyong tinatayang mahigit na sa 50 milyon katao sa pagbubukas ng ika-20 siglo. Ikalawa, upang may mapagkuna ng hilaw na sangkap na gagamitin sa kanilang industriya at mapagbentahan ng kanilang mga produkto. At ikatlo, upang may pagpatuloy ang kanilang adikain sa pagbuo at pagpapalawak ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Noong ika-8 ng Disyembre 1941, biglang sinalakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor, ang himpilan ng hukbong dagat ng mga Amerikano sa Hawaii. Ang pataksil na pagsalakay sa Pearl Harbor ay tinawag na Araw ng Kataksilan. 5 bapor pandigma ang lumubog at halos 200 eroplano ang nawasak, 2,043 ang nawawala at 1,178 ang nasugatan. Kinabukasan ay hiniling ni Pangulong Roosevelt sa Kongreso na magpahayag ng pakikidigma sa Hapon. Sumagot ang Hapon sa pamamagitan ng pagpapahayag din ng pakikidigma sa Estados Unidos at Inglaterra. Ang Alemanya at Italia ay pumanig sa Hapon at nagpahayag din ng pakikipaglaban sa Amerika noong ika-11 ng Disyembre 1941, sapagkat kailangan ng Hapon ang mga likas na kayamanan ng mga kolonya ng Estados Unidos, Inglaterra at Holanda, gaya ng bakal, kopra, bulak, goma, langis, pagkain at iba pa na wala sa Hapon. Ang ginawa nito ay sabay na sinalakay ang Malaya, Pilipinas at Indonesia.
Ang pagsupil sa mga bansang ito ay mahalaga sapagkat nasa kanilang produkto ang mga bagay na magagamit nila sa pakikidigma. Ilang oras matapos salakayin ang Pearl Harbor, ang mga eroplanong pandigmaan ng Hapon ay sumalakay na sa Pilipinas. Winasak ang hukbong panghimpapawid sa Clark Field, Pampanga. Pagkatapos ng 2 oras, tumungo ang mga Hapones sa Hilagang Luzon. Ang Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon at General Douglas MacArthur ay magiting na lumaban. Ang mga kalalakihang Pilipino ay nagpamalas ng masidhing pagmamahal sa bayan. Sila ay sumapi sa United States Armed Forces in the Far East or USAFE. Sa pangunguna ni Douglas MacArthur ay nagsanib ang lakas ng hukbong Pilipino at Amerikano upang magapi ang puwersa ng mga Hapones. Ngunit hindi sapat ang katapangan at kagitingan upang magapi nila ang mananakop. Ang USAFE noon ay kulang na kulang sa mga eroplano at nakakagamitang padigma sa dahilan ng lubhang malayo ang Estados Unidos sa Pilipinas at ang Pasipiko na nakapagitan sa dalawa. Kaya, nang sumunod na mga araw at linggo, ang hukbong sandatahan ng Hapon ay nagpatuloy sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Unti-unti nang napasakamay ng mananakop ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nang malapit nang makarating ang mga ito sa Maynila, ay idineklara ni MacArthur noong December 26, 1941 na ito ay bukas na syudad or open city upang ito ay iligtas sa trahedya ng digmaan. Pagkat sa ilalim ng batas ng mga bansa ay hindi ito dapat digmain. Iniutos din niyang alisin ang mga kanyon at iba pang kagamitang pandigma sa Maynila sapagkat bukas na syudad na ito. Ngunit hindi siya pinansin ng mga Hapones at bago matapos ang Disyembre ay binomba nila ang Intramuros na ang layunin ay palubugin ang mga bapor na nakadaong sa Ilog Pasig. Pagbagsak ng Bataan at Corregidor at ang Marcha ng Kamatayan. Walang humpay ang ginawang pananakop ng mga Hapones sa buong kapuluan ng Pilipinas. Habang ang bansa ay patuloy na sinasalakay ng mga Hapones, ay patuloy namang sumisidhi ang sakit ni Manuel L. Quezon. Dahil sa mabilis na ginawang pagsakop ng Hapon sa Maynila, ay napagtanto ni MacArthur na hindi nila kakayaning makipagsabayan sa mga Hapones sapagkat wala silang sapat na kagamitang pandigma at ang kakaunting nalalabi sa Clark ay inilalaan niya sa Bataan. Dito niya naisip na umurong at tumungo patungong Bataan. Bagamat labag sa kalooban ni Quezon, ay nahimok din siya ni MacArthur na tumungo sa Corregidor kasama sina Sergio Osmeña, Manuel Rojas at kalihim ng hostisyang si Jose Abad Santos. Samantala, naiwan si Jose P. Laurel sa Maynila upang tumulong kay George B. Vargas, ang kalihim na tagapagpaganap ni Quezon na humarap sa kalaban at gawin ang lahat ng magagawa upang bawasan ang bigat na babalikatin ng mga mamamayan. Sa payo ni Pangulong Roosevelt, sina Quezon ay inaalis sa Corregidor noong ika-20 ng Pebrero, 1942. At lihim na pinapunta sa Australia upang dito ay kumuha ng vapor na magdadala sa kanila sa Estados Unidos, partikular sa Washington, D.C., kung saan nila itinatag ang pamahalaang Takas Government in Exile ng Commonwealth. Samantalang si General MacArthur kasama ang kanyang pamilya at mga pinuno militar ay tumungo sa Australia noong Marso 11, 1942. Upang pamunuan ang mga puwersang Amerikano sa Timog Kanlurang Pasipiko. Humalili sa kanya bilang commander ng USAFE si General Jonathan Wainwright, kung saan inilipat niya ang himpilan nito sa Corregidor. Matapos ipagbilin kay Wainwright ang hukbong na iwan sa Pilipinas, lumisan si MacArthur, ngunit bago siya umalis ay pinahayag niya sa sambayanang Pilipino ang kanyang makasaysayang pangakong ako ay magbabalik. Bagamat naputol ang pagpapadala ng tulong na pagkain, gamot, bala at armas mula sa Amerika, ay buong giting at tapang pa ring nakipaglaban ang mga sundalong USAFE. Tumagal ng mahigit 3 buwan ang labanan sa pagitan ng mga sundalong Hapon at USAFE sa Bataan. Noong Abril 9, 1942, ang hukbo ni General Masaharu Huma, ang commander ng hukbong Hapon, ay sumalakay ng walang awa sa pangkat ng USAFE, na sa panahong iyon ay talagang
nakagulapay na dahil sa matinding gutom, uhaw, sakit at hirap na kanilang dinaranas. At sa gitna ng miserableng kalagayang iyon ng mga kawal, si General Edward P. King, commander ng Puwersang Yusafe sa Bataan, ay sumuko sa mga Hapon nang walang pahintulot ni Wainwright. Ang pagsukong ito ay nagbigay hudyat sa pagbawakas ng labanan sa Bataan. Pagkatapos ito ay nilusob naman ng mga Hapones ang Corregidor. Halos walang patid na binomba at pinuksa ang impila ng Yusafe rito na naging dahilan upang sumuko si General Wainwright noong Mayo 6, 1942. Hiniling ni General Homa na isuko ni Wainwright ang buong puwersa ng Yusafe sa Pilipinas. Kaya, ipinakalat niya sa pamamagitan ng radyo ang utos niyang sumuko na ang lahat ng puwersa ng Yusafe sa buong kapuluan. Ang karamihan sa mga commander sa Luzon, Visayas at Mindanao ay sumunod sa kanyang utos. Ngunit, may ilang matatapang na hindi sumuko, sa halip ay namundok at naging gerilya. Kaugnay nito ay nangyari ang hindi malilimutang pagpapahirap ng mga Hapones sa mga sundalong Amerikano at Pilipino, ang kahila-hilakbot na marcha ng kamatayan. Libo-libong mga sundalo ang nagmarcha sa loob ng 7 hanggang 11 araw nang walang pagkain o tubig man lamang, mula Mariveles, Bataan, patungong Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Sa gitna ng matinding init, hirap at panghihina, ay walang awa silang pinalakad, pinalo ng baril at binayoneta kapag hindi nakasunod. Ang pangyayaring ito ay itinuring na isa sa pinakamalupit na pagpapahirap na ginawa ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Alam mo ba, noong panahon ang Pilipinas ay nasa gitna ng matinding digmaan laban sa mga Hapones, si Manuel L. Quezon ay nakaratay na at may malupang karamdaman. Kaya, makalipas lamang ang ilang buwan, noong Agosto 1, 1944, siya ay namatay sa sakit na tuberculosis sa lupang dayuhan sa Saranac Lake, New York, Estados Unidos. Ang mga labi ni Quezon na siyang tinagurian ding ama ng wikang pambansa ay inuwi sa Pilipinas noong Hulyo 1946. Nasa kasagsagan din ng pananalakay ang Hapon sa Pilipinas nang magkasundo ang mga bansang Gran Bretanya at Estados Unidos na sundin ang patakarang Europa Muna o ang Europe First Policy. Ang planong ito ay iniayon sa napagkasunduan ni na Pangulong Franklin Roosevelt ng Amerika at Prime Minister Winston Churchill ng Inglaterra na kapwa ay bubuhos muna ang buong lakas militar ng kanilang mga bansa sa digmaan sa Europa laban sa Alemanya. Bagay itong nakaapekto ng malaki sa mga puwersa ng Yusafe upang matalo sa labanang nangyari sa Bataan at Corregidor. Huwag kalimutan mag-like, comment and share sa videong ito. Hanggang sa susunod na aralin, maraming salamat po.